Magandang gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig na gising pa sa mga oras na ito. Ako ang inyong gabi-gabing kasama at para sa gabing ito, may isang liham na ipinadala sa atin ng isang tapat nating taga-subaybay. Tawagin natin siya sa pangalang Mark. Ang kwentong ito ay nangyari noong siya ay college student pa lamang sa Maynila. Bago niya napagtanto na hindi lahat ng nakakasabay natin sa biyahe ay may buhay. Gabi na noon, bandang 11:30. Kakatapos lang ng midterms ni Mark, kaya pagod na pagod siya. Umulan pa ng malakas kaya basang-basa ang kalsada at halos zero visibility sa labas. Nagmamadali siyang sumakay sa huling jeep na nadadaanan papunta sa kanilang subdivision. Nang sumakay si Mark, napansin niyang 7 silang pasahero. 3 babae sa kaliwa, isang matandang lalaki sa dulo, isang lalaking nakasombrero sa tapat niya, at siya. Tahimik ang lahat. Ang tanging naririnig lang ay ang ugong ng lumang makina ng jeep at ang patak ng ulan sa bubong. Habang tumatakbo ang jeep sa madilim at walang kailaw-ilaw na bahagi ng highway, napansin ni Mark ang 3 babaeng nakaupo sa tapat ng matanda. Nakatungo sila. Ang kanilang mga buhok ay mahahaba, tuwid at tila basang-basa, nakatakip sa kanilang mga muka. Maya-maya nagbayad ang lalaking nakasombrero. Abot kamay ang bayad. Bayad po, sa tabi lang. Nang bumaba ang lalaki, biglang naramdaman ni Mark na lumamig ang hangin sa loob ng jeep. Isang uri ng lamig na nanunuot sa buto. Doon niya napansin ang driver. Nakatingin ito sa rear view mirror, hindi sa kalsada, at ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot habang pabilis ng pabilis ang pagtakbo ng jeep. Dahil sa kaba, palihim na tumingin si Mark sa bintana ng jeep para tingnan ang refleksyon ng mga pasahero sa labas. At doon halos huminto ang tibok ng puso niya. Sa refleksyon sa salamin ng jeep, ang 3 babae sa kaliwa, walang mga ulo. Ang kanilang mga damit ay punong-puno ng tuyong dugo, at ang matandang lalaki sa dulo ay nakalutang ng bahagya sa upuan habang nakatitig sa kanya ng dilat na dilat ang puting mga mata. Nagsimulang magbago ang amoy sa loob ng sasakyan. Amoy formalin na may halong nabubulok na karne. Bago pa man makasigaw si Mark, biglang inapakan ng driver ang preno. Huminto ang jeep sa tapat ng isang maliwanag na gasolinahan. Lumingon ang driver kay Mark, namumutla at pinagpapawisan ng malapot. Ito'y, bumaba ka na. Huwag kang lilingon sa likod mo. Maglakad ka ng diretso sa maliwanag. Bulong ng driver na nanginginig ang boses. Hindi na nagdalawang isip si Mark. Patalon siyang bumaba ng jeep. Pero bago niya magawa iyon, naramdaman niya ang isang malamig na kamay na parang yelo ang humawak sa kanyang bukong-bukong. Isang boses ng babae ang bumulong sa mismong tenga niya. Sama ka na sa amin, kulang pa kami. Naisigaw ni Mark ang lahat ng pangalan ng santo habang pilit na binabawi ang kanyang paa. Nang makawala, tumakbo siya ng walang lingon-lingon. Pumasok sa convenience store ng gasolinahan. Nang lumingon si Mark mula sa loob ng tindahan, nakita niya ang jeep na mabilis na humarurot palayo. Pero ang pinaka nakakatakot, ang jeep ay walang laman sa likod, hindi ang driver lang. Kinaumagahan, nabalita sa radyo, isang lumang jeepney ang nahulog sa bangin malapit sa highway na iyon. 3 taon na ang nakakalipas. 3 magkakapatid na babae at isang matandang lalaki ang namatay sa aksidente. Ang driver, nabaliw at kasalukuyang nasa mental hospital. Minsan, kapag sumasakay tayo sa huling biyahe ng gabi, akala natin ay maswerte tayo dahil nakahabol tayo.
Pero mag-iingat ka. Baka ang nasakyan mo ay biyaheng diretso sa kabilang buhay.